Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 9 na pulis ng NCRPO nirelieve. 28 iba pa iniimbestigahan dahil sa pagpapabaya umano sa trabaho. Investigasyon sa BPO na umano'y scam hub sa Cebu, tutulong ang DICT. Lady Rider, viral vlogger, hinatulang guilty sa road rage incident ng LTO. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. 9 na personnel ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang nirelieve mula sa kanilang regular duties habang 28 ang iniimbestigahan dahil sa pag-iwang abandonado sa kanilang Police Assistance Desks o PADs. Ito ang isiniwalat ni NCRPO Director Major General Anthony Aberin matapos magsagawa ng surprise inspections ang Regional Intelligence Division o RID sa PADs nitong weekend. Siya mang tinanggal sa pwesto at hinihintay na lang ng NCRPO ang clearance mula sa COMELEC dahil sa umiiral na COMELEC Resolution No. 11054 na nagbabawal sa paglilipat ng assignments ng sinumang PNP personnel sa loob ng election period na magtatapos sa June 11. Pawang mula sa Manila at Northern Police District ang nirelieve sa trabaho. Nagbabala rin ng NCRPO sa mga polis na nagse-cellphone habang naka-duty matapos mahuli ang ilan sa mga ito sa inspeksyon. Nakiisa ang Department of Information and Communications Technology o DICT Central Visayas sa Imbesta Processing Services, isang BPO sa Barangay Kasambagan, Cebu City na umano'y sangkot sa investment scam. Katuwang ng DICT ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa pangunguna ni Assistant Secretary Aboy Paraiso sa pagsusuri ng digital evidence. Natuklasan ng mga otoridad na inabandona na ang opisina at iniwan ang mga computer at personal na gamit. Matatandaang isinira pansamantala ang kumpanya matapos ang viral expose ng foreign hacker na si MRWN at inspeksyon ng Joint Task Force. Natuklasan din na wala itong mayor's permit dahilan ng inilabas na Shokos order. Hinatulang guilty sa 2 paglabag si Aliana Marie Aguinaldo, kilala bilang Yana Motovlog, kaugnay ng viral na road rage incident ayon sa Land Transportation Office o LTO. Sa desisyon ng LTO na patunayang lumabag si Aguinaldo sa reckless driving at sa paggamit ng motorsiklo na walang side mirrors na may kaukulang multang 2,000 at 5,000. Inabsuelto naman siya sa kasong paggamit ng motorsiklo na walang plate number dahil hindi siya ang rehistradong may-ari nito. Sinuspindi rin ang kanyang lisensya hanggang maibalik niya ang motorsiklo na ginamit sa insidente. Ayon sa LTO, hindi siya dumalo sa hearing noong May 6 at hindi rin sumunod sa utos na isuko ang motorsiklo. Ginamit na ebidensya laban sa kanya ang mismong viral video, ang kanyang liham ng paghingi ng tawad at ang salaysay ng driver ng pick-up na kasangkot sa insidente. Giit ng LTO ang kanyang hindi pagsunod ay patunay ng kawalan ng respeto sa batas at due process. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.